Ayu! Welcome again to my world. Alam kong boring na boring ka na naman sa buhay mo kaya ka napapunta sa videong ito. Huy! So welcome again to my video. Kung makikita mo ngayon napakaganda ng aking pinuntahan ng aming Frenico. Frenico, okay. So nagpunta kami dito. Dito lang yan sa Mindoro. And marami nagtatanong saan ba daw yan. Dito lang yan, huy. Masyado naman kasi kayo nagkukulong sa bahay kaya wala kayo napupunta magagandang lugar. Uy, kaya kung ako sa'yo, ay kay lumabas-labas naman, ay kay mahanginan. Dito nga nilaang yan sa Socorro sa may bandang Batong Dalig. At first time ko mag-drive, huy, napakakaba ako, oh my gosh. First time ko nga mag-drive sa may Pasig, huy, kurba-kurba pala talaga yun. Dati kasi pag pumupunta ako dito, angkas lang ako o sakay ako sa van. Pero ngayon, gosh, nag-drive kami. At sobrang kaba ko dahil baka maihulog ko ang aking angkas. So, go! Kung makikita nyo, napakaganda naman talaga dito. So, ba't ba ako so ng so? Arte ko naman. Yun nga, maulan pa nga nung araw na yaan at hindi ko alam kung matutuloy ba kami ni Ana. Pero gaya ng sabi niya, ay naku, kilala ko yun si ate, hindi yun drawing. So yun, syempre, dahil yun ang aking paninindigan, kahit maulan, nagpunta ako sa kanila. Yun naman pala, dito lang sa amin. Kasi nga, malapit kami sa langit. Huy, lagi baga namang umuulan. O, sa inyo din ba? Ay, nagkaya-kagan nga kami after graduation pa. O, di ba, ang tagal na noon, January. Sabi ko, after graduation namin, lumabas naman kami dahil napaka-stress ng buhay. Pero dahil nga nag-review kami nag-focus muna kami sa review and after namin mag-board exam, sabi ko sa kanya, huy, labas naman tayo dahil deserve naman talaga natin ito sa ating mga paghihirap. Huy! At yun nga, as usual, pagkakita namin, napakarami tambak na naman ang kanyang mga chika sa akin. At hindi na naman niya maintindihan kung anong unahin niya. May kaibigan din ba kayong ganito na kapag nagkita kayo, wala ka nang ibang gagawin kundi makinig sa kanya mga sinasabi. At sabi ko, parang tamang lugar yung pupuntahan namin sa Vista Pilar sa Socorro dahil napakahaba ng lakarin doon at siguro naman mauubos niya yung mga kwento niya. Pagkakarating kami hanggang dulo. Ito nga friend ko na to, classmate ko since first year college. At siya ang rason kung bakit ako kung si Andres Bonifacio ang utak ng Katipunan, siya naman ang aking utak nitong kolehiyo. Talaga namang wala ganda lang nga meron ako. Hoy! Siya nga itong kasama ko sa pag-aaral. Minsan ay nanunulad ako sa kanya. Hoy! Pero yun naman ay reciprocal. Hoy, Teres! Isa nga siya sa rason bakit ko naitawid din ang kolehiyo. Talaga namang napakaraming hindi ko maintindihan dahil nga dumaan tayo sa pandemic, no? First year college lang kami nag face to face and then after that magpasok kami, fourth year college na kami, OJT practice teaching. Huy, paano yun? Talagang wala akong nalalaman. Hindi ko alam kung paano magsisimula dahil, pagpasok namin, OJT agad kami. Aminin nyo hindi lang ako ang ganito. Napakatindi din talaga ng sinabak nating mga naging pandemic students, no? Lalo na kaming mga college noon. Kaya nga parang 2 years lang ang naging experience ko sa college, no? So ayun nga, balik na tayo dito kay Ana. Itong batang to napakabait. Apologist yan. Talagang kahit konting kibot makadagil, magkamali siya sa sinabi niya, talagang mag-a-apologize siya. Sorry po, sorry be. Minsan nga papakunot na lang yung noo ko sa kanya. Ang tawag nga dito no isa naming kaklase at ang pangalan niya sa GC namin, Pag-asa ng Lahat. Uy, kasi bukod sa napakabait, napakahinhin, matalino, usang ka pa, perfect, kaso walang jowa. Sabi nga nung lola niya, pasan ba daw kami? Sabi ko, manlalalaki ho, dahil kayo nga inip na inip dyan sa apo nyo, ihanap ko ng jowa. Wala namang palang binata din sa apuntahan namin. Kidding aside, marami din naman talaga itong naitulong sa akin at talagang sobrang lapit na namin ibabat talaga yung college friend kaysa sa mga ibang hindi ako nag-aano ha. Iba kasi talaga pag nakasama mo sa pagsubok sa college, talagang makikita mo kung sino talaga yung friend mo, kung sino talaga yung maaasahan mo and everything and anything. Siya nga, nakasama ko siya sa thesis, sa pagde-demo, na talagang dun ka magbe-breakdown. Pero ate, sige, pray tayo. Napaka-prayerful nito. Kaya nga sabi ko, kung naging lalaki ako, itong mga tipo ni Ana, ito ang aking ligawan. Kaso wala, babae ako, tas perfect. Charis lang. So, yun nga. So, madami din naman nagtatangka dito sa batang to naman ligaw. Kaya nga lang, dumarating sa pagkabasted. Hindi naman sa may standard siya, Pero may nagsabi daw sa kanya na, Ana, kaya hindi ka nakaka-boyfriend kasi mataas ang standards mo. Sabi niya naman sa akin, ate, masama ba na aim or magnais ako ng isang godly man
na makakasama ko sa paglilingkod. Oh, 'di ba? Do'n pa lang, talagang kung lalaki ako liligawan ko talaga 'to. Hindi naman sa ginabebenta ko 'tong kaibigan ko na 'to 'no, pero sino man ang may nais diyan, puwedeng makipagkita kayo sa'kin for more infos. Hoy, isang kape lang, ilalakad ko na kayo dito sa aking friend na 'to. Ay, ayan na lang ho muna ulit for today's video at sana ay nag-enjoy kayo sa aking pamamasyal, sa aking mga kuwento. Again, this is your Madam Raketera at minsan ay Titang Ina. Pagpapala sa inyong lahat, mabuhay!